Hello po mga katipid tips. So, meron akong video dito na hindi na siya napa-upload kasi naisugod na po ako sa emergency. So, ito yung unang negosyo idea po natin na pang summer. So, hindi na nga siya napa-upload. So, ngayon, i-share ko sa inyo yon. Tamang-tama ngayon kasi sobrang init ng panahon. Enjoy watching at sana ay meron po ulit ako na idagdag na negosyo idea ulit sa inyo. So, dahil malapit na po ang summer, gumawa po tayo ng version ko ng crema de leche halo-halo. Paano nga ba magiging creamy yung ating crema de leche halo-halo? So, i-share ko sa inyo yung pinakamabilis, pinakamadali kung paano po natin yun gagawin. At huwag na po natin patagalin pa, magawa na po tayo ng ating crema de leche halo-halo. Uunahin po muna natin ang paggagawa ng leche plan. So, gagamit tayo ng 6 na medium na llanera at magkakaramelize muna tayo ng white sugar per llanera. So, meron na po tayong full video nito at maglalagay na lang po ako ng link sa description at comment section. Kapag okay na, iseset aside lamang po natin at gumawa naman po tayo ng pinakang plan po natin. So, first ingredients, whole egg, condense, evap, calamansi. Para hindi po ma-overmix, sasalain lamang po natin ng 3 times. At kapag okay na, hahatiin po natin sa 6 na llanera ang pinakang mixture. At kapag okay na, lalagay lamang po natin ito ng cover ng foil at lalagyan po natin ito ng isang butas na maliit gamit ang dulo ng toothpick. Para hindi po magtubig ang loob at nang sa ganon, maganda po ang pagkakaluto. So, bago natin isalang, dapat ay kumukulo na po ang tubig at kapag naisalang na po natin, hihinaan na lamang po natin ang pinakang apoy at lulutuin po natin ito sa loob ng 35 to 40 minutes. After po nating ma-steam, ito na po yung ating mga leche plan. So, ito po ay mainit pa at kapag malamig na, pwede na po natin itong ilagay sa ref at pwede na rin po nating isalin sa mga paglalagyan po natin. Pangalawa, lutuin naman po natin ang minatamis na saging. So, gagamit po tayo ng 1 kilong hinog na saging. So, babalatan lamang po natin ito at hihiwain po natin ng bilog-bilog. Pwede rin naman po na cubes-cubes. So, depende po sa atin. At kapag okay na, mag-start na po tayo ng pagluluto. So, maglalagay po ako dito ng 1/2 cup ng wash sugar. So, pwede rin naman po ang brown sugar para mas dark po yung kulay ng ating saging kapag naluto na. Plus, maglalagay po tayo ng tubig. Iintayin lamang po natin itong kumulo at kapag kumukulo na, ilagay na po natin ang mga hiniwang saging. At hahayaan lamang po natin itong makuluan at maluto po yung pinakang saging po natin. So, mabilis lang naman siyang maluto at madali lang lutuin. Sigurado kayang-kaya nyo na po ito. At niluto ko po ito sa loob ng 10 minuto. So, kapag luto na, isasalin lamang din po natin ito sa isang lagayan. Pangatlo, magluto naman po tayo ng ating minatamis na makapuno. So, gagamit po tayo ng isang buo. Tapos, ito yung pinakang sabaw niya sa gitna. So, iseset aside lamang po natin yan. At pagkatapos, ito po ay kakayudin na po natin. So, iingatan lamang po natin na mapatakan ng kulay brown yung nakadikit po dito sa bao. Para maganda pong tingnan yung minatamis na makapuno po natin. Kumbaga, puting-puti. Ito pong ating makapuno, nabili ko po ito sa bilihan ng gata or bilihan po ng niyog. So, doon po tayo makakabili. Kapag nakayod na po natin, titimbangin lamang po natin yung pinakang makapuno po natin. At kung ano pong magiging timbang nung makapuno, ganun din po ang magiging sukat nung atin pong asukal na ilalagay. At kapag okay na, ito po ay lulutuin na po natin. So, ilagay na po natin yung ating white sugar. Tapos, yung pinakang sabaw ng ating makapuno. Yan, dagdag pampalapot pa po yan. At maglalagay din po tayo dito ng tubig. So, ito ay iintayin lamang po natin na kumulo. So, takpan lamang po natin. Kapag kumukulo na,
pwede na po nating ilagay yung kinayod na makapuno po natin. So, haluin lamang po natin saglit, tapos takluban po natin at hayaan po nating makuluan. So, niluto ko po ito sa loob ng 20 minutes sa mahina lamang po na apoy or alalay na apoy. At pagkakaluto po natin, ito po ay tinitimbang ko para sa costing po natin mamaya ay hindi po tayo mahirapan. Pagkatapos, isali na din po natin sa Tupperware na paglalagyan po natin. At yung atin pong pang-apat na lulutuin ay gagawa tayo ng ube halaya, pero kamote po yung gagamitin po natin, yung kulay violet. So ito po ay ilalaga lamang po natin at iintayin po nating lumambot. At kapag malambot na, so hahanguin lamang po natin ito at iintayin po nating lumamig. So, kapag malamig na, ito po ay babalatan na po natin at dudurugin po natin. So, pwede po tayong gumamit ng mga tinidor. Ako naman, mas bet ko yung kakayudin po natin para sigurado po na pinong-pino. At kapag nayadyad na po natin lahat, ngayon mag-start na po ulit tayo ng pagluluto. So, ilagay lamang po natin sa paglulutuan po natin yung atin pong ube kamote. Tapos, maglagay na din po tayo ng condense. So, imimix ko lamang po ito saglit. Pagkatapos, maglalagay po ako dito ng ube flavor at saka ube color para ma-achieve po natin yung atin pong ube halaya kahit kamote po yung ginamit po natin. Tapos, maglalagay din po ako dito ng iodized salt, pambalanse ng tamis ng ating ube halaya. So, magpapalinamnam din po yan. So, imimix lamang po natin yan at lulutuin po natin sa gusto po nating consistency ng ating pong ube halaya. So, yung pala tandaan ko, yung ganito, yung kumbaga hindi na bumabagsak yung ube halaya po natin. Kumbaga, nakadikit na siya sa pinakang sandok po natin. So, titimbangin lamang po natin yan, tapos ilalagay po natin sa isang paglalagyan po natin. Dahil okay na po yung ating mga ingredients, ngayon, syempre, yung pinakang yelo po natin. So, magkakayod lamang po ako ng yelo po natin. So, ito po ay na-order ko online. Maglalagay po na lang po ako ng link sa description box. So, dahil nakaluto na po tayo ng ating leche flan, ng ating minatamis na saging, makapuno, at yung ating pinakang ube halaya. At ngayon, ang gagawin naman po natin ay yung isa sa pinaka-importante po, yung magpapakreamy ng ating crema de leche halo-halo. So, napakasimple lamang po ng ingredients po natin, hindi na po natin kailangan lutuin. So, gagamit po tayo ng isang lata ng condense. Kahit anong condense po, pwede po natin gamitin. Ginamit ko po ay Jersey. Medyo mura-mura yon pero masarap na din, diba? At yung pinaka-importante ay yung gagamitin po nating EVAP. So, medyo pricey nga lamang po ito kumpara sa ibang brand. Pero ito yung magpapasarap, magpapakreamy nung atin pong crema de leche halo-halo. Imimix lamang po natin dito. Okay, so sasabayan na lang natin ang halo. Okay, so ang equivalent natin, isang lata ng condense, isang lata din po ng EVAP. Okay, so diba, ganun lang kabilis, ganun lang pong kasimple. Hindi na po natin kailangang magluto. So ngayon, dahil okay na tayo, ipapakita ko naman sa inyo yung paglalagay na po natin sa ating cup. Okay, so meron na po tayong yelo dito sa katabi po natin. Lagay ko na to sa styro. Niluto nating makapuno, inatamis sa saging at yung ating pong ube halaya. Tapos, malalaglag pa. Tapos yung ating pong leche flan. Kali ito po ay 6, pero yung isa ay pinagpiestahan na po. Hindi ko na sila napigilan. Yung atin pong mga cup na gagamitin. Gagamit po tayo ng 12 ounce, 16 ounce at saka 22 ounce. Para magka-idea kayo kung gaano karami yung ilalagay po nating mga panlahok. Pero idea lamang naman po yun. Tapos pwede rin po tayong gumamit ng affordable na baso. Ito po ay 16 ounce at pumapatak po ng piso ang isa. Okay, so depende na sa atin yung packaging na gagamitin po natin. Okay, so unahin na po natin yung 12 ounce.
Okay, so natapos na tayo sa ating crema de leche halo-halo. So, napakasimple lamang ng ating ingredients. Pero, napakaganda niyan tingnan, di ba? Okay, so, ito yung tipo na parang kahit walang lahok, ang sarap pa rin ng ating crema de leche halo-halo. So, ito yung sabaw pa lang. Masarap na. Siyempre, lalo na yan pag sinamahan na natin ng lahok ng ating makapuno, ng ating leche flan at ng ating punsaging, ng ating ube. So, refreshing to mga katipid tips. Tamang-tama to. Ngayon parating po ang summer. Hindi ko na po ito titikman kasi pare-pares lang naman po ang lasa na ito. Baka mapasobra tayo ng kain. Okay, so unang-una, kahit minatamis po yung ating saging, yung ating makapuno, yung ating leche flan, yung ating ube, pero sakto lamang po yung lasa po nito. Kasi meron tayong makakain na halo-halo na para bang sobrang tamis na. So ito, sakto po lamang. At yung pinakang lahok po nito, depende po sa atin. Pwede pa po natin dagdagan sa nais po natin. Meron di bang halo-halo or crema de leche, kahit kakaunti lamang po yung lahok pero napakasarap na. Kasi ang sekreto lamang naman po doon, pinakamahalaga, ay huwag po natin titipidin sa pinakang gatas po natin. Tapos, dito pwede naman po kayong mag-experiment kung meron tayong preferred na gatas na mas masarap po sa panlasa po natin. Kasi yung ginamit po natin medyo pricey po yun. So halimbawa, meron kayong alam na masarap tapos mas mura, pwede naman po natin, yun po yung gamitin po natin. Kumbaga, yung shinare ko sa inyo ay idea lamang po yun at ayun po yung ginagamit po namin dito sa bahay. So, na-share ko na po sa inyo ngayon, isigurado may magtatanong sa inyo kung interesadong gawin business ito. Magkano po ang ideyang puhunan bawat baso. So ngayon, mag-costing na po tayo. Una natin niluto ay yung atin pong leche flan. Gumamit po tayo ng 5 whole egg at nagkakahalaga po siya ng 36.6 pero sabihin na po natin na 40 pesos. Tapos, isang condense, 42 pesos. Isang evap, 35 pesos. So, sa white sugar po natin, yung kinaramelize po natin, ang total lahat ng timbang ay 108 grams. Nagkakahalaga siya ng 8.10, so sabihin na po natin na 9 pesos. Total po lahat ay 126 pesos. Ngayon, mag-plus tayo ng other expenses po ulit. So, sa pinakanggas po natin nung nag-caramelize tayo at nung nag-steam po tayo. So, sabihin na lamang po natin na 10 pesos kasi mahinang apoy lamang naman po yung pagkakagamit po natin, yung pagkakaluto po natin. So, pinakang labor po natin, tapos dun sa ginamit po nating foil, so sabihin na lamang po natin na 35 pesos. Kaya ang total po lahat ay 171. Ngayon, i-divide po natin sa 6 na lianera na nagawa po natin at ang kalalabasan po nun, bawat leche flan ay 28.5. So, paano natin malalaman kung magkano yung isang gayat na inilagay po natin dito? So, bawat isang lianera, hinati po natin ito sa 8. In-equal po natin. So, yung ating pong 28.5, i-divide po natin sa 8. At ang kalalabasan po nun ay 3.56 po ang puhunan kada isang gayat na itatoppings po natin. Ngayon, ang tuusin naman po natin ay yung atin pong minatamis na saging. So, 1 kilo po yung niluto po natin at nagkakahalaga po siya ng 25 pesos. Sa pinakang asukal po natin, 7.5 pero sabihin na po natin na 10 pesos para sa itinubig po natin kaunti. So, ang total po ay 35 pesos. Ngayon, mag-plus po ulit tayo ng other expenses. Lamang po natin na 10 pesos para sa gas at labor kasi konti lang naman po yung pinag-uusapan po natin. Kaya ang total po lahat ay 45 pesos. Kung natatandaan nyo, bawat niluto po natin, tinitimbang po natin para hindi po tayo mahirapan po sa pagkukosting. So, yung minatamis na saging po natin nung naluto na, ang kinalabasan po ng timbang ay 780 grams. So, sa 12 ounce po natin, yung tinikman ko kanina, naglagay po tayo dito ng estimate at nasa timbang na 30 grams. So, i-divide po natin yun sa 780 grams para malaman natin kung ilang 30 grams yung makukuha po natin dito. At ang kalalabasan po nun ay makakakuha po tayo dito ng 26 na order. Ngayon, paano natin malalaman kung magkano po yung itinappings po natin 30 grams?
So, yung puhunan po natin na 45 pesos, i-divide po natin sa 26. At ang kalalabasan po nun ay 1.73 po ang puhunan sa 30 grams na inilagay po natin dito. At ngayon, ang tuusin naman po natin ay yung minatamis na makapuno po natin. So, ito po ay nagkakahalaga po ng 80 pesos po ang kilo nung makapuno. At nagkakahalaga po ng 86 pesos po nung natimbang na. Ngayon, gumamit po tayo ulit ng asukal, nagkakahalaga ng 37.50. So, sabihin na po natin na 40 pesos kasi naglagay din po tayo ng tubig. At ang total ay 126 pesos. Ngayon, mag-plus po ulit tayo ng gas and labor po natin. So, sabihin na lamang po natin na 25 pesos. Tatandaan nyo, nung naluto na, ay may timbang na 1,210 grams. And ngayon, bawat 1 tablespoon po, tumitimbang po ng 19 grams. Yan, ngayon, kapag i-divide po natin sa timbang nung naluto na po natin, makakakuha po tayo ng 63.68 na order. Ngayon, i-divide po natin sa pinakang puhunan at ang kalalabasan po nun ay 2.39 po ang puhunan kada 1 tablespoon. Ngayon, ang tuusin naman po natin ay yung atin pong ube halaya. So, nagkakahalaga po yung kalahating kilo ng 35 pesos. Gumamit tayo ng kalahati ng condensed, 21 pesos. And tapos, yung pinakang salt po natin at yung ating coloring, yung food coloring, so sabihin na po natin na 5 pesos. Kaya ang total po ng ingredients ay 61 pesos. As gas and labor, so sabihin na po natin na 15 pesos. Kaya ang total po lahat ay 76 pesos. Nung naluto na po natin, may timbang na 398 grams. I-divide po natin sa 1 tablespoon na inilagay po natin, 17 grams. At ang kalalabasan po nun ay makakakuha po tayo dito ng 23.41. Divide po natin at ang kalalabasan po nun ay 3.30 po ang puhunan po kada 1 tablespoon. Ngayon, ang tuusin naman po natin ay yung ating pampakrimi. Ang isang lata po ng EVAP na Alaska, medyo mahal-mahal nga lang po pero sulit naman po yung lasa. So, nagkakahalaga siya ng 55 pesos. Mag-plus natin tayo ng condensed isang lata, 42 pesos. Kaya ang total po ay 97 pesos. And ngayon, nung pinagsama na po natin yung ating condensed at yung ating EVAP, ang naging sukat po nun ay 750 ml. 1/2 cup is 120 ml. I-divide po natin sa 750 ml. Kalalabasan po nun, makakakuha po tayo dito ng 6.25 na order. So, yung pinakampuhunan po natin na 97, i-divide po natin. Sabihin na lamang po natin na 6 na order yung makukuha po natin dito. So, ang kalalabasan po nun ay 16.16 yung pinakampuhunan po natin sa 1/2 cup. Yan, ngayon, natuos na po natin lahat yung ingredients na inilagay po natin. Tuusin naman po natin ay kung magkano po ang puhunan sa 12 ounce, 16 at 22 ounce para meron po kayong idea at para po sa mga magtatanong kung magkano po ang magiging puhunan po bawat baso. Okay? So, umpisahan po natin sa pinakang 12 ounce po natin. Ang ube, 3.30. Mag-plus na din po tayo ng pinakang yellow po natin. Sabihin na po natin na 5 pesos. Pero labis-labis pa po yun. Kasi maliit lamang naman po yung baso na ginamit po natin. Diba? Para meron lamang po tayong pag-a-adjustan sa mga presyo po natin. Sa milk po natin, yung pampa-creamy. So, nagkakahalaga siya ng 16.16. Yan, pinakasaging po natin, 1.73. Sa makapuno po natin, 2.39. Sa isang gayat po ng leche plan ay 3.56. So, sa pinaka-packaging po natin, ito po ay nagkakahalaga ng 3.50. Ngayon, sabihin na po natin na 5 pesos. Para sa plastic is po nagagamitin po natin at sa plastic po na take out. Kaya ang total po lahat ng isang 12 ounce ay 37.14. Ngayon, ito pwede po nating ibenta ng 50 to 60 pesos pero ako po ay tutuusin ko po sa 50 pesos. At kapag minus po yung puhunan, posible po tayong tumubo ng 12.86 po kada isang 12 ounce. So, ito naman po, depende po ito. May ibababa pa yung pinakampuhunan po natin lalo na kung maramihan po yung gagawin po natin. Yung pagluluto ng ube, makapuno, leche plan, saging. So, laking tipid pa po yung magaganap. At depende po yon sa lugar po natin kasi merong mahal at meron din naman pong mura. Okay? Ngayon, ang tuusin naman po natin ay yung 16 ounce po natin. Unahin po natin ulit sa ube, 2 tablespoons, 6.60.
Ngayon, sa pinakang yellow po natin, sabihin na din po natin na 5 pesos. Sa pinakang milk po natin, 1 cup, 32.32. Saging po natin, 2.30. Makok puno, 3.58. Yan, sa leche flan po natin, 3.56. At sa pinakang packaging po natin, 5.15 ang total. So, sabihin na po natin na 6 pesos. Kaya ang total po lahat ay 59.36. Ito, pwede nating ibenta ng 70 to 80 pesos. Pero ako, tutusin ko siya sa 80 pesos. At kapag minus po yung puhunan, posible po tayong tumubo dito ng 20.64 po kada isang baso po ng 16 ounce. Ngayon, sa 22 ounce po natin, umpisahan po natin ulit sa ube, 6.60. So, sa pinakang yellow po natin, sabihin natin po natin na 5 pesos. Milk po natin, 48.48. So, talagang hindi po natin tinipid sa pampakreamy para sigurado na yung crema de leche halo-halo po natin ay babalik-balikan. Kasi 'di ba, malay nyo sa susunod yung crema de leche halo-halo na po natin yung sumika. So saging po natin 2.30, makapuno 3.58, leche flan 3.56 at pinakang packaging po natin 5.2, so sabihin natin po natin na 6 pesos. Kaya ang total po lahat sa ating 22 ounce ay 75.52. So ito pwede nating ibenta ng 100 to 120 pesos, pero ako tutuusin ko sa 100 pesos. At kapag minus po natin yung puhunan, posible po tayong tumubo ng 24.48. Okay, so paglaki ng atin pong baso, paglaki din po ng posible po nating tubuin. So, halimbawa kung gagawin po natin itong business, pwedeng pumili lamang po tayo ng isang size, doon po tayo mag-concentrate. So, depende po yun sa diskarte po natin. Okay? Sasamahan lamang po natin ng sipag, tiyaga at diskarte. Hindi po yun imposible. At hindi rin po imposible na kumita po tayo araw-araw. Okay? So, sana, bago po ulit nagtapos yung video po natin, ay meron po ulit akong idagdag na negosyo idea po sa inyo. So, kita-kits na lang po ulit sa next video po natin. Okay? Bye!